Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ninyong Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo. Panginoon Hesus, ipinakita mo sa amin ang daang patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon Hesus, inihabilin mo sa iyong simbahan sa pamumuno ni Pedro. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Hesus, tinawag mo si San Pablo upang mangaral sa mga hentil. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Duwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito, ng dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon,
Sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niya itong ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito nung pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat na tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka't magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya, ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyayari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang magagawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas
sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng tagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat na nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit, pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea na Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, ikaw ay tatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipinagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po mga kapanalig. Ang susi ay isang pribilehyo at isang simbolismo ng kalayaan. Alam nyo, merong sa seminaryo po, dito sa Santo Domingo, dito sa student aid,
kami po ay binibigyan ng susi ng seminaryo. No? Hindi dahil kami tumatakas, no? Pero itong susi nung pintuan ng seminaryo, ibig sabihin, ibinibigay po sa amin ang pribilehiyo para makapasok at makalabas din ng seminaryo. Ito ay binibigay din sa amin ang kalayaan, no? Hindi kami pinipinid doon. Pag sinabi kasi natin seminaryo, parang iniisip natin, uy, nasa loob sila, no? Parang hindi kami nakakalabas ng seminaryo. Pero ang itong susi na ito, siguro hindi lingid sa inyo, no? Kayo po, pag kayo sa pamilya, ibinibigay ninyo ang susi ng bahay ninyo doon sa anak ninyo, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan din natin. No? Pinagkakatiwalaan natin ang ating mga anak, o kaya yung susi, binibigay natin sa mga taong importante doon sa bahay. Kapag binibigay pala natin ang susi na ito, ibig sabihin, may tiwala na tayo. Pribilehiyo at kalayaan. Pribilehiyo para makapasok at makalabas ng bahay, at kalayaan para kung kailan natin gustong makalabas at makapasok sa loob ng ating tahanan. Subalit hindi lamang sa dalawang iyon, dapat natin makita ang susi. No? Hindi lang doon sa pribilehiyo na iyon at kalayaan. Kailangan din natin makita ang responsibilidad. No? Ang susi, kapag yan ay nawala, anong mangyayari? Ibig sabihin, hindi ka na makakapasok. No? O kaya sabihin natin, natatakot na tayo lumabas, baka hindi tayo makapasok. Siguro yung iisipin lagi natin, no? Kung tayo lalabas, dalawa lamang, no? Meron ka bang susi at meron kang wallet, no? Pero pinaka-importante doon yung susi. No, pwede kasing mangutang sa labas eh. Pero yung susi hindi agad yan na duplicate, no, sabihin natin. Ito ay binibigay sa iyo dahil may tiwala sa iyo, yung may-ari ng bahay o kaya yung magulang mo. Pero may kaakibat na responsibilidad iyon, no? Responsibilidad na pangalagaan mo ang iyong susi, no, susi. Bakit nga ba susi? Dito sa binasa natin Ebanghelyo, ibinibigay ang susi ng kaharian kay Simon Pedro. Isa sa simbolismo ni Simon Pedro ay ang susi, no? Susi. Susi na kaharian ng langit. Susi dahil ito ay simbolismo ng simbahan. Si Simon Pedro po ay unang papa, sabihin natin, no? Dahil ibinigay sa kanya ang susi ng kaharian. Ibinigay sa kanya ang susi ng sambayanan. Bakit nga ba? Bakit binigay sa kanya? Dahil nakita sa kanya ni Jesus na papapagkatiwalaan siya. No? Ibinigay sa kanya ang susi ng kaharian. Ang mga pinagbawal sa lupa ay pagbawawal sa langit. Ay ipahintulot dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Hindi lang yan pribilehiyo mga kapanalig, no? O kaya kalayaan. Pero mabigat ang responsibilidad ng bigyan ng susi ng kaharian, ng susi ng pagkakatatag ng simbahan. Subalit hindi lamang kay Simon Pedro ito ibinigay dito kay Pablo, no? Kay Paul, no? Ang simbolismo naman ni Paul ay espada, no? Espada dahil of course binatin simbolismo ito ng kanyang pagkapatay, no? Pero hindi lamang doon, kundi simbolismo ito na bibigay sa kanya ang salita ng Diyos upang ipangaral ang salita ng Diyos sa mga hintil. Isa sa mga siguro ang makikita natin sa simbahan natin, dalawang mukha na simbahan. Simbahan na itinatag ang simbahan sa pamamagitan o sa ngalan ni Simon Pedro at ang pangangaral ng mabuting balita sa mga hintil kay Pablo. Ano nga ba ang ating magiging kasaysayan dito? Ano ang kahulugan na makikita natin dito sa dakilang kapistahan ni Pedro at Pablo? Ano ba ang kanilang commonality? Sabihin natin, napakadakila ng kapistahan nito. Subalit hindi ito dapat malayo sa atin. Alam niyo kung bakit? Dahil si Simon Pedro at si Pablo ay naging katulad din natin. Mga tao rin to, hindi ito itong anghel o kaya si Kristo. Ito ay tao. Bakit? Sila din ay nagkamali sa buhay. Bago sila ibinigay yung pribilehiyo na iyon, responsibilidad na iyon, ay sila rin ay nagkasala. Sino nga ba itong si Simon Pedro, no? Si Simon Pedro. Sabihin natin dito,
siya ay, sabihin natin, siya ay nagpahayag na siya ay, si Jesus ay dakilang Mesiyas. Subalit makikita natin sa buhay din ni Simon Pedro na siya ay nadapa. Dahil bago parusahan ang ating Panginoon at bago siya namatay, ipinagkanulo din ni San Pedro si Jesus. Pero dahil doon, siya ay humingi rin ng tawad. No? Si Simon Pedro, bagamat siya ay nagkasala, siya ay pinatawad ng Panginoon. Siguro malaman din natin, hindi po Pedro ang unang kanyang pangalan. No? Simon. Binago ni Jesus ang kanyang pangalan dahil magkakaroon ng bagong misyon si Simon at tatawagin siyang Pedro. Anong ibig sabihin ng Pedro? Petrus ito sa Latin, no? Ibig sabihin bato. Bato na doon itatatag ang simbahan. Ito naman si San Pablo, sabihin natin, dakila ito. Ito isang dakilang tao na maghahayag ng mabuting balita sa mga hintil. Subalit hindi lang siya naging dakila. Siya ay nadapa muna. Nadapa dahil siya ang nagpa-persecute. No? Pinahihirapan niya dati ang mga Kristiyano. Pero sa paghihirap niya, doon dumitaw ang grasya ng Panginoon. Nagpakita sa kanya si Jesus upang magpanibago ng kanyang buhay. Siya ngayon hindi parurusahan ng mga hintil, subalit siya ang maghahayag ng mabuting balita sa mga hintil. Mga kapanalig, hindi po natatapos, hindi dapat natin makita ang ating buhay na walang saysay. No? Sabihin natin, walang nangyayari sa buhay ko. Puro akong kasalanan, puro hindi magandang aking nagagawa sa buhay. Maraming nagagalit sa akin, marami akong hindi magandang nagawa sa buhay ko. Pero mga kapanalig, hindi dyan natatapos ang ating misyon sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon upang malaman natin ang totoong misyon natin sa buhay. At kapag nalaman natin ang totoong misyon natin sa buhay, babaguhin ng Panginoon ang ating buhay sa kanyang pag-unawa. No? Ibig sabihin, yung sa pagbabago ng pangalan ni Simon sa Pedro at si Pablo, na siya ay hindi na magpaparusa sa mga Kristiyano, siya ay mangangaral na mabuting balita sa mga hintil. Ganon din tayo mga kapanalig. Hindi nagtatapos kung ano man ang iniisip natin sa ating mga sarili, hindi dyan natatapos yan. Kapag tayo ay nanalangin at ibinigay natin ang buong puso natin sa Panginoon, alam natin, no, na tayo ay babaguhin ng Panginoon sa ating buhay, sa ating mga puso. At kapag ito'y nagbago, makikita natin ang totoong misyon natin sa buhay. Sabi nga nila, kapag nalaman mo na ang totoong misyon mo sa buhay, ibig sabihin, mas makikilala mo ang iyong sarili. Hindi pa natatapos dyan. Kung paano natin nakikilala ang ating sarili ay hindi pa yan. Kapag nakita natin ang Panginoon na gumagalaw, no, at nagbabago ng ating buhay, doon natin makikita ang totoo nating sarili. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa na langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ni Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tigib ng pasasalamat sa Panginoon sa kanyang paghirang kina Pedro at Pablo para sa mabigat na tungkuling mamuno
at mamatnubay sa simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, naway sa harap ng mga hamon at suliranin, makapagpatuloy ito sa pagtitiwalang si Kristo ang siyang namamatnubay at nagpapastol sa ating lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, reliyoso at mga namumuno. Naway sa tungkulin nilang pangangaral, sila ay magabayan tulad ng mga apostol na sina Pedro at Pablo ng pag-ibig ni Kristo sa lahat ng oras. Manalangin tayo. Panginoon, Dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa atin, sa mga tanggapang pambansa at lokal. Naway sa halimbawa ng mga apostol na sina Pedro at Pablo, makilala nilang ang tunay na pamumuno ay nasa paglilingkod ng may kababaang loob, matibay na paniniwala sa Panginoon, at nakahandang humarap sa mga pagsubok at pagtitiis. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng Kristiyanong dumaranas ng mga kahirapan sa pananampalataya, naway makatagpo sila ng lakas at sigla sa halimbawa ni na Pedro at Pablo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga naglilingkod sa misyon, naway magdulot sa kanila ng inspirasyon ang lakas ng loob at pananampalataya ni na Pedro at Pablo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan, sa Ukraine at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan natin mga puso, idalangin natin ngayon ang mga personal na kahilingan. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo at binigyan mo ang iyong simbahan ng mga pinunong tulad ni Pedro at Pablo. Sa aming mga paghihirap at kahinaan, gabayan nawa kami ng kanilang mga panalangin tungo sa katapatan at pagmamahal ng iyong simbahan. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pag-aalay namin sana ay talugan mo, isang bayan na nagpupugay, ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong hapag ngayon. Amin ang ginagawa. Pag-aalay namin sa Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na aming inihahandog
para sambahin ang ngalan mo, ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahayag ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay gaway aming pasalamatan. Niloob mong ngayoy aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at ipinalaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinanaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nilang tinamo ang putong ng tagumpay na ngayoy dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang kumpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at Hosana, Hosana, Hosana sa taas-taasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa taas-taasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ng tunay.
magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat doon tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa na San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaisa na mga apostol, ni San Pedro at ni San Pablo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin na kagagaling at utos sa turo ng ating Panginoon, ating ipahayag ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at nilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Naririto si Jesucristong muling nabuhay, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan at sanlibutan. Mapapala tayong inahanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak,
ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang nananatili sa itinuro ng mga apostol. Sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamit isipan at pinatatatag ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Salamong patalastas, amin kayong inaanyayahan na maging isang Veritas Eucharistic Advocate para sa Christ-Centered Liturgical Celebration. Sa pagdiriwang na ito, sama-sama tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos. Maaari po kayong dumalo sa ating healing mass dito sa Veritas Chapel 162 West Avenue Corner, EDSA. Para sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Alinahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Itinangi kayo ng Panginoon sa loob ng kanyang simbahang itinatag niya sa bato ng pananampalataya ni Pedro. Pagkalooban nawa kayo ng pananampalatayang hindi magmamaliw. Amen. Ipinagkalooban kayo ng kaalaman sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagsisikat at pangaral ni San Pablo. Humango nawa kayo sa kanyang halimbawa ng inspirasyon para akayin ang iyong kapwa kay Kristo sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. Amen. Naway ang mga susi ni Pedro at mga salita ni San Pablo, ang kanilang pagbibigay saksi at mga panalangin ay mag-akay sa inyo ng kagalakan ng tahanang natamo ni Pedro sa pamamagitan ng kanyang krus at ni Pablo sa pamamagitan ng espada. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo na, o bayan ng Diyos, biyaya'y ibahaging lubos, suyuri ng parang at mundo, isigaw pag-ibig niyang tango. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,